Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Public redacted version of the urgent request for interim. Yan, June 12, 2025 request. Yun yung magandang balita dito. So, ano na ngayon? Ano na ngayon yung implikasyon nito sa ating mga kababayan? Yes, talagang tuwan-tuwa ang ating mga kababayan dahil konting-konti na lang. Kasi meron na hong request. Hintay na lang yung approve nito. Abangan natin. Ay tayo magbunyi, pag nalaman natin, baka mamaya, bukas, isang araw, malaman natin si Tatay Digong ay nasa ibang bansa na. Yan ang aabangan natin. Pero nakalike ka na ba? At meron pa dito, naku, Bato de la Rosa, pinaltalsik si Mountain. Yung babaeng taga-Mountain na teacher ko, no? Alak ng bugi, warning, alert. Hindi naman pala daw nabalitaan. Totoo kaya ito? Hindi naman nakarehistro sa PRC? Wow! Bakit? Peke ang pagka-teacher? Ganun ba yun? Nakalike ka na ba? I-like mo muna yung video natin. I-share mo na rin, ha? At kung bago ka pa lang at kapapasok mo pa lang, mag-subscribe ka na, hit mo na rin yung bell at bell all nyo para nakakatanggap kayo ng notification everyday. Pasok natin, ano ito? Makakapigil pa sa interim release ng dating Pangulong Duterte mula sa ICC. Pinatrikos ng mga kamping at loyalista ang nakapaloo sa interim release request ng dating Pangulong Duterte na kung saan makikita ang Mr. Duterte will not continue to commit crimes. Article 3 ba to o numbers? Parang gano'n eh. Mr. Duterte will not continue to commit crimes. The prosecution refer to this possibility in passing only once in its arrest warrant application. Ikaw na magpaliwanag. Abay pinalabas agad ng mga kamping at loyalista na tila aminado ang dating Pangulong Duterte sa kanyang ginawang crimes. Nangangalugan daw na isa itong pag-amin. Kaya nga si Claire Castro, may pagtatanong din kay dating Pangulong Duterte. May pag-amin ba rito? Syempre, wala. Wala talaga. Si Atty. Nicholas Kaufman ay ginamit lamang ang Article 62 of the Rome Statute na kung saan nag-i-state ang kondisyon para sa interim release ng any defendant. O sa kaso na ito ng dating Pangulong Duterte sa kanyang pending trial. Under Rule 118 and 119 of the ICC Rules of Procedure and Evidence, any detained person may request interim release by demonstrating that 1. They are not a flight risk, 2. They will not obstruct the investigation or proceedings, and 3. They will not continue criminal conduct. Malinaw na ang mga ginamit ni Attorney Kaufman ay isang standard procedural language. Hindi iyon pag-amin na ang inakusahan ay guilty. Diyos ko po, ating Claire. Saying someone won't commit crimes is a legal safeguard, not a guilty plea. Napakasimple at basic na lamang nito para sa isang abogado. Abogada ka pa naman, ating Claire. Agoy. Natumbo ka tuloy. Yan kasi. Problema, pag ikaw ang na-criticize, makakasagot kaya. Tuloy natin to. No wonder bakit nagkakandara pa silang lahat sa Malacanang. Dahil kung gaano kabangag yung ulo, ganyan din ang kanyang mga galamay. Kaya't ramdam na ng mga kakamping at loyalista na mapapalaya ang dating Pangulong Duterte o mabibigyan man lang ng interim release. Tama. Konting ano na lang kasi nagsalita na rin actually may nagsalita na patungkol dyan. Konting panahon na lang iniintay, baka mamaya oras o araw, ma-approve na
Dito na, nasimula na Maganda. At meron na naman kumukontra. Kilala niyo yung babaeng hiwalay ang ngipin. Kumontra na naman. Hindi ho aabante yung pagkontra niyan. Kasi meron na rito Baka pumabor na ang mga judges dito. Kasi nalintikan sila nagkaroon sila ng na-sanction sila ng Amerika. Yung isa ata pinasisibak. Ewan ko, pinasisibak o pinapasuspindi. Yun ang pagkakaintindi natin baka ito, tuluyan na makakalaya sa bisa ng interim release si Tatay Digong. O kaya naman, dismiss ang kaso. Dahil hindi ito inopost ng ICC, kaya't sila ay kabado ng malala, lalo pa sa post ni Jay Sonza. Gulong ng palad. Former President Rodrigo Roa Duterte, makakalaya na. Yun. Former Senator Leila de Lima, nanganganib na makukulong muli. House prosecutors warned of being cited in contempt by the impeachment court. Speaker's spokesperson faces multiple cases from senators and officials of the Office of the Vice President. Nako. Archbishop Socrates Villegas inireklamo ng mga Katoliko sa Vatican. Ang kapalaran nga naman. Samantala nagkakagulo na naman sa... Bawi-bawi lang yan. Kapalaran na. Ngayon naman kapalaran nito mga ito. Siyempre hindi naman papayag ang ang taas. Pag gumagawa kayo ng mali, tinutumbok nyo mga Duterte, ang kapalaran nyo, ibibigay din sa inyo yan. Just wait, there's more na lang. Baka susunod na araw, wala na itong mga ito. Tanggal na rin sa pwesto. Yung mga bumabatikos kay Bibi Sara. At lalong-lalo na yung babae kanina. Kamara at Senado. Dahil nga hindi na natuloy ang impeachment case ni Vice President Sara. Papaano uumpisahan ang impeachment trial sa 20th Congress? Wala namang impeachment complaint sa 20th Congress. Ang malaking tanong, Speaker pa ba si Romualdez? Yun ang tanong. 20th Congress, narito ang full video, panoorin natin. Bakit daw ibinalik? Yung iba kasi nagsasabi illegal. Sabi ng sa mga miyembro ng prosecution na si Manila 3rd District Representative Joel Chua na bag sa konstitusyon ang ginawa ng Senado na pagbalik sa articles of impeachment. Gusto naman nila sila si Risa naman sa Groco na milit I-constitute mo na as an impeachment court. Ayun. Manumpa na tayo, Senator Judges. Maging korte na tayo. Okay, nanumpa. Alim na ulit sila. Naka-robe sila ng purple, di ba? Sila may gusto i-convene o kinonvene, naging korte. Nagbotohan yung korte. Ang boto ng korte. Tingnan natin kung tama yung pagdala sa atin, kung may jurisdiction tayo. Duty ng isang korte na kahit anong korte pero ang Victoria Court. Ang korte talaga yun Duty ng kahit anong korte na tingnan kung may jurisdiction nila na dinggin yung kasong inihahain sa kanila. Ganun lang po kasimple yun, mga kasama. Di ba ang korte ay court, di ba? Ang korte ay may jurisdiction dapat. Yes. Ano ang definisyon ng jurisdiction? The power to hear and decide cases. Kaya yung niremand nila sa House, gusto nilang masiguro na hindi nagba-violate ng Constitution yung kaso na dinala sa kanila. Yun, kaya naman galing magpaliwanag nito ni Atty. Kaya bilib na bilib kami sa iyo merong violation kaya binalik o sinuli sa Kamara. Nakitaan ng pagkakamali o error. Ano na ngayon? Meron bang impeachment case sa 20th Congress? Wala. Kaya nasabing wala na ang impeachment. Basurado na. O ibinasura na. Hindi na umabante. Ngayon, pa-delaying tactic na naman ito. Hindi raw sila papayag na hindi dinggin ng Senado itong kaso ni Bibi Sara. Bahala kayo sa buhay nyo. Ibig sabihin na mga taong bayan ang iintindi sa inyo. Kung ayaw nyo, di wag, tapos ang kaso. Tapos na ang kaso ni BP. Wag na kayo anong tawag doon? Interview, Pa-press conference. Pera na naman yan, sabi ni Aling Ledesma. Kada interview na ito, may kapalit na di ba? Dito tayo. Naku, napatunayan ba ito? Verified VRC professional. Naku, walang record. Ano pa ito? Totoo kaya ito? Walang record? Hindi naman pala teacher. Teacher kaya?
Yan ang malaking katanungan. O sa big question mark, kung teacher kaya ito. Sa palagay nyo, survey tayo. Totoo kaya ang teacher ang babae na ito? Ano kaya ang magiging reaksyon nyo kung nalaman nyo na teacher-teacheran lang pala ito? Naku. O, kwento nyo, ano meron dyan? Dismayado ang outgoing ACT Teachers Party List representative at convicted criminal na si Franz Castro sa naging hakbang ng Senado sa pagbabalik ng articles of impeachment sa Kongreso laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam sa media, tiwala daw ito na itutuloy ang impeachment trial ng 20th Congress laban sa pangalawang Pangulo. Para sa mambabatas na hindi naman abogado o lisensyadong guro man lang, unconstitutional daw ang naging hakbang ng ilang senador pabor sa pagbabalik ng articles of impeachment sa Kongreso. Iginiit ni Castro na walang duda na pabor umano lahat ang naging desisyon ng mga senador para ibalik ang articles of impeachment laban sa Vice-Presidente. Umaasa pa rin aniya ito na sa susunod na 20th Congress ay papapanagutin ng Vice-Presidente batay sa mga ebidensya ng umano'y paglustay sa kaban ng bayan. Kahit siguro tawasin mo yang mga yan, ay supporter pa rin ng mga Duterte. Kaya dapat ay mag-inibit sila as Senator Judge. Hindi pa nagsisimula ang paglalabas ng mga testimony, mga witnesses, mga documents, ay meron na silang prejudgment, aniya ni Castro sa ilang Senator Judge na may kinikilingan umano sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero tila inasar ng Daily Tribune si Franz Castro dahil ayon sa post nito ay former lawmaker Franz Castro, kahit pa siguro tawasin mo yang mga yan, DDS pa rin. Nung tinawas. Samantala, dahil mga makakaliwa na nga ang nasusunod ngayon sa Marcos admin, heto na ang Kongreso pinag-aaralan na ang gusto ng convicted criminal na gumawa ng resolution para patalsikin si Senator Bato de la Rosa. Ayon kasi sa ulat ay, may posibilidad na isulong ng prosekusyon ang pagpapa-inhibit kay Senator Ronald Bato de la Rosa at iba pang Senator Judge sa Senate Impeachment Court dahil sa pagkampi kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Oriental Mindoro Representative Arnan Panaligan, pag-uusapan ng House Prosecution Panel ang isyu ng inhibition ng mga Senator Judge na nagpakita ng pagiging bias sa korte. Lahat ng iyan pag-uusapan ng Prosecution Panel kung ano magiging hakbang, paglalahad ni Panaligan sa isang radio interview. Titingnan natin kung mayroon silang statements, pronouncement pero I cannot speak for the entire panel, dagdag pa ng kongresista. Nako. Hay, nako, talaga naman. Gusto talaga nila mapatalsik Senador Bato. Ewan ko sa inyo, talagang Kala ko ba tapos na ang karir nito? Bakit meron naman ganitong kwento? Pag mga wala na sa pesto, wag ka nang mga lampag, wag na maingay. Kayo lang ang gumagawa ng kaguluhan. Diba? Isipin niyo mga kasama, pag mga ganitong tao, wala na sa trabaho nila o natalo na, dapat wala nang interview. Panggulo lang ito. Puro panggulo lang, ha? Sa bagay, bayad daw, sabi ni Aling Lorraine. Mapunta tayo dito kay Senador Cheese. Okay, Mamang Keso. Alamin natin kung ano yung bagong update. Akbakbakan ng Kamara at mga Senado. Timeline. Nakalagay 20th Congress. I mean, sir, yung sa order number 1, so dapat may sagot, may compliance sila doon sa number 1 doon sa order. Pwede nilang paghiwalayan na isumite yun, pwede nilang sabay isumite yun sa kasabay na ng 20th Congress. SP yung attestation, attestation hanggang June 30 lang? Alin? Yung attestation hanggang June 30 kasi 19 Congress? Hindi, ang sasagot ng compliance sa 1-year ban ay 19 Congress. Siyempre sila yan eh. Hanggang June 30 lamang nila pwedeng i-file yon dahil wala silang authority na i-file na yon pagkatapos ng June 30. Okay. Pero wala naman deadline. So, kung hindi man nila i-file yon, pwedeng i-file yung attestation na yon sa 20th Congress. Wala naman deadline yun eh. Pero paano ko pa SP yung 19 ang dapat sumagot? Sana. Pero paano ko yung 20th Congress magbago ng isip at sabihin yung pinasang resolusyon ng 19th na compliance sa 1-year ban ay hindi pala compliant? So, may posibilidad na 20th Congress din ang sumagot kung ninanais nila. Ayokong pangunahan yung 20th House of Representatives. So, walang problema, SP, kung hindi umabot hanggang June 30 yung attestation? Wala, dahil wala rin namang mangyayari dahil aantayin din nga natin yung masagot yung summons at pagdating ng panahon yun na makapagsumite ng reply ang prosecutors ay 2 araw na lamang naiiwan bago mag-lapse yung authority ng prosecutors sa June 30. Sabi ni Congressman Arnan Panaligan, one of the congressman prosecutors, malabo daw yung order kaya hihingi sila ng clarification.
Okay lang, pero hindi siya pwede magsalita sa ngalan ng lahat hanggat wala kami natatanggap na pleading ko. Alam ko ang political process ito, pero hindi na ito madadala sa mga interview, press release at saka social media post. Kung ano man ang ninanais ng Kamara, dapat sila magsalita in one voice, in unison, sa pamamagitan ng isang pleading na isasubmit sa impeachment court. Hindi pwedeng pa isa-isa silang sasagot at magpapa-interview na lamang at yun yung sasagutin namin pa isa-isa din. We will only answer, if at all, any formal communication submitted through a pleading by the House Prosecution Panel representing the House of Representatives. At mo kahit yung tono ko, parang nice, di ba? Mas maganda niyan. Senator, bardagulin mo na yung mga taga-kamara. Hindi naman sila sumusunod sa inyo. Kita nyo nga, binibira pa kayo. Isipin nyo nga yun. Kaya mas maganda yan, ibasura nyo na yan, impeachment na yan. Huwag nyo nang pagtuunan yan. Kayo na rin nagsabi, sa 20th Congress, wala namang complain. Ay, si Atty. Topacio pala, nabanggit nung nakaraan. Isang slide natin. Diba, isipin nyo wala namang complain sa 20th Congress. Bakit ipagpapatuloy pa? Di basura na lang, mas maganda. At saka pag halimbawa, pagkatapos ng June 30 yung one year bar, tapos ang kaso. Magaling yung taktika. The best, ika nga. I-delay lang ng Kamara. Yung impeachment na yan, hindi na uusod. Very good! Ito si BP Sara. Kapapasok lang nito mga kasama. Kapapasok ko lang na balita ito. Vice President Sara Duterte press briefing at 2025 OBP. Maganda ito. Kung ano yung maririnig nyo dito. Talagang wow. Pasok natin to. Been part of the OVP's tradition to recognize the efforts of all sectors in terms of public service. Ma'am, gaano po kahalaga na patuloy nating mapaunlad ang ating pagkikipag-ugnayan sa iba't ibang organisasyon po? Oo, ito yung yearly, ang pasidungog ay yearly tradition namin sa Office of the Vice President. Nagsimula noong 2023. Dito nagbibigay kami ng report kung ano yung mga accomplishments ng Office of the Vice President para sa isang taon. At dito pinapasalamatan namin ang mga partners namin na galing sa government and sa private sector, kasama na ang mga CSOs at non-government organizations. Dahil hindi namin magagawa lahat ng mga trabaho at kailangan namin gawin para sa serbisyo sa ating mga kababayan kung wala yung mga partners namin. VP, in relation to this, ma'am, despite the significant budget cut which affected some of our programs, including the medical assistance program, marami po sa ating mga partners, ma'am, including the healthcare providers, ang nasasabing they are willing to partner again with OVP if given the chance. Ano po yung tugon natin dito, ma'am, na marami po ang willing na tumulong at handang maging kaagapay ng OVP sa pagbibigay po ng serbisyo sa mga Pilipino? Nagpapasalamat kami sa kanila, sa ating mga healthcare institutions, sa kanilang partnership sa Office of the Vice President and sa kanilang recognition sa kahalagahan noong serbisyo na naibibigay natin sa mga underserved communities natin, hindi lang dito sa Mindanao kundi sa buong Pilipinas. Nakakalungkot lang dahil wala na kasi kaming medical and burial assistance. Ito ay tinanggal. Hindi namin siya malagyan ng budget. Yun ang nakaka-bad trip. Alam nyo ba malaking pakinabang yung medical and burial assistant ng OBP? Sa mga hindi nakakaalam, ang laki ho mamigay niyan pagdating sa mga assistant na nabanggit kanina. Kaso nga lang, dinorobo ng mga bakulaw, pinulitika si BP Sara, inalis ang pondo. Diba? Kita nyo, naparalisa yung trabaho ni OBP, ni BP Sara, para doon sa humihingi ng mga assistance na yan. Ako natulungan ako ng OBP. Hindi ko ikakaila yun. Kaya napakagaling ng programa na yun. Kaso, yung mga hayok sa kaperahan, yung mga hayok sa kaban ng bayan, eto na, tinanggalan ng budget. Paano makakatulong ang OBP? Doon sa humihingi na assistant, kagaya ng medical, hospitalization, at yung burial. Diba? Tipin nyo malaking kawalan yun. Pero malaking bagay yun. Malaking tulong sa ating mga kababayan. Konting parang ang gagawin mo doon, pupunta ka doon parang magdadala ka ng parang certificate of indigency, wala kang kakayanan, bibigyan ka kagad. Automatic, Pinakamahina, 20. Pag malaki-laki yung
kailangan mo, dadagdagan pa nila. Eh, saan ka kukuha ng 20,000? Sipin mo, ang laking pakinabang. Tapos itong mga durobo, tatanggalin nyo yung programa ni Bibi Sara. Wow. Budget dahil tinanggal talaga yung line item sa Office of the Vice President nung lumabas yung budget ng Office of the Vice President sa General Appropriations Act. Kaya matitigil yung medical and burial assistance, pero masaya kami dahil nandyan pa rin yung mga healthcare institutions na handa makipag-partnership sa mga susunod na taon kung magkakaroon tayo ng budget. Last po, ma'am. VP, with our strong partnership with various sectors, ano po yung maaasahan ng ating mga kababayan mula po sa tanggapan ng pangalawang Pangulo in the next coming years, especially katunaan sa mga GIDA area, ma'am? Oo. Patuloy pa rin ang mga proyekto at programa ng Office of the Vice President. Nawala lang yung medical and burial assistance at nawala yung feeding program natin, ang Pansarap feeding program natin dahil hindi na talaga namin ma-stretch yung budget na inilaan para sa Office of the Vice President. Pero lahat ng ibang pang mga budget, lahat ng iba pang mga proyekto kung nakikita nyo, ay tutuloy pa rin sila. In fact, sa aming 1 million trees na sana ay target ngayong 2028 matapos 1 million. Kung nakikita nyo kanina, approximately nasa 800,000 na tayo. So expectation namin ay matatapos natin ngayong taon ang 1 million trees para sa ating bayan mula sa Office of the Vice President at sa ating mga partners. At ang usapan na lang namin ay itutuloy pa rin namin yung tree planting beyond sa target namin na 1 milyong puno. Thank you. Next question, Katrina Domingo, ABS-CBN. Good morning, good afternoon, VP. Ma'am, magkano po yung hihingi na budget ng OVP sa 2026? And ano po yung flagship programs considering na nawala na yung iba? Sa 2026 budget, submit kami ng proposal na 733 million pesos. Hindi siya kalayuan doon sa approximately 700 million na ibinigay noong nakaraang taon para sa Office of the Vice President. Hindi siya malayo sa 2025 budget ng Office of the Vice President. Ma'am, follow-up, bakit po hindi kayo nag-propose ng mas mataas na budget? Bakit po virtually retained na lang? Dahil inaasahan ko naman na hindi ibibigay yung budget ng Office of the Vice President. Dahil nga, hindi naman kami kaalyado ng administrasyon. At nakita na natin yon noong nakaraang taon na syempre kung hindi ka sumusunod, hindi ka kaalyado, ay hindi ka mabibigyan ng pondo para sa mga proyekto ng opisina mo. Kaya nagdesisyon ako na kung ano yung budget na ibinigay ngayong taon na ito, ay yun din yung budget. Naglagay lang kami ng konti para sa inflation, yun din yung budget para sa susunod na taon. Dahil ayaw kong napapahiya at pinapahiya yung mga ibang personnel ng Office of the Vice President, lalong-lalo na kapag nandun na sila sa House of Representatives or sa Senate na nakaharap yung ating mga miyembro ng Kongreso. Yun. Last follow-up on this topic lang. Ma'am, haharap pa rin po ba kayo sa budget panel given na hindi naman po kayo nang hihingi ng additional funds for next year? Ang Office of the Vice President? Oo. Ako hindi pa kasi hindi naman namin alam kung kailan yung schedule. Wala pang ibinigay na schedule para sa Office of the Vice President sa mga hearings, no? So mahirap sumagot kapag hindi natin nakikita kung may conflict yung schedule. But definitely haharap yung Office of the Vice President sa pagsumite ng budget namin at yun. Next question, Arjun Relator, GMA News. Mike Buntag, VP. Ma'am, with a slim margin, ma'am, with the proposed ninyo na 2026 budget with 2025, meaning po ba na retained lahat yung mga programs and projects na ipapatupad next year? At ano po yung nangyari dun sa mga partners natin, dun sa mga slash or reduced programs with 2025? Ma'am? Oo, yung mga partners natin sa MAB at sa Pansarap ay nabigyan na sila ng abiso, no, na wala na budget yung medical and burial assistance at wala na rin yung budget ang Pansarap. So, i-discontinue na namin yung project at yung partnership sa kanila. Follow up. So, expected ma'am na for next year, the same projects pa rin ipapatupad ng OVP. Wala nang may dadagdag po. Yes, oo. Wala kaming madagdag na projects for 2026. Tutuloy pa rin lahat nung nakita nyo, maliban lang sa Pansarap at sa medical and burial assistance. Thank you, ma'am. Any other questions on this matter? Good morning po, Ma'am VP. Ang question ko po ay may kinalaman po sa case po ni former President Duterte. Any other questions with the institutional topic? None? So let's move with the next topic.
the next topic. Yeah. Ma'am, you earlier mentioned in an interview na you are, ma'am, para-iterate na lang yung comment niyo regarding the call for some senator judges to inhibit, specifically those daw po na who you endorsed in the 2025 midterm elections. Okay. Hindi kasi tayo pwede magpa-inhibit ng mga tao, ng mga senators, hindi kasi tayo pwede magpa-inhibit ng mga senator judges based on bias. Dahil ang posisyon lang naman ng isang tao is you are for or against. Inday Sara, no? Kung ganun ang ating basehan sa inhibition, ay dapat din natin ipa-inhibit ang mga senators na meron ding bias against Sara Duterte, na tulad na lang ni Senator Risa Ontiveros na in a public speech, sinabi niya na kailangan talaga, ano ba term na ginamit? Kailangan burahin or kailangan wasakin, kailangan sirain, gibain ang pamilyang Duterte. So, ipalpal ka ngayon dito. Hontivirus. Supalpal ka kay Bibi Sara ngayon. Ito na ang revenge sa'yo. Si Bibi Sara, sasagot lang yan pag ina-atake siya. Pero kung siya mag-i-initiate na attack, hindi. Walang ganyan ang mga Duterte. Ngayon, ito, makinig ka. Ito. Honti, anong pangalan? Virus? Ito, pakinggan mo. So, kung ganon, na magpa-inhibit tayo based on bias, ay madaming senators ang ipapa-inhibit for or against Sara Duterte. Kaya sinasabi ko, ibigay na natin yung benefit of a doubt dyan sa ating mga senator judges na gagawin nila ang trabaho nila ng patas according to sa sinumpaan nila as senator judges. Follow-up question, the Makati Business Club and other business groups are urging the Senate to continue your impeachment trial, to convene your impeachment trial. Sabi nila, it will show accountability, it will boost investor confidence. Your response to that call of the business sector? Kahit nandyan o wala yung impeachment, wala na talagang investor confidence dito sa ating bayan. Kung nakikita nyo, bagsak ang foreign direct investment sa ating bayan, no? Kaya wag nila ako gawing rason kung bakit pangit ang takbo ng ating ekonomiya ngayon sa ating bayan. At saka, this is not accountability because impeachment, dalawa lang yung penalties dyan. Removal from office, tsaka perpetual disqualification from government service. Walang penalties dyan dahil walang kaso dyan. Ang impeachment ay removal process ng isang impeachable. Yan ang target ng mga bakulaw. Ma-disqualify at hindi na muling makatakbo si BP Sara habang buhay. Kita nyo naman, maliwanag sa maliwanag, di ba? Kung may accountability si BP Sara, sa korte nyo dapat sinulong. Hindi, nagtulong-tulong kayo. Isang tao, dalawang tao, mga Duterte. Pinagtulungan ng mga bakulaw. Hindi naman sila umabante. Di ba? Kaya, Bibi Sara, yung witness mo, aabangan namin, ha? Officers, kung gusto talaga nila ng accountability, ay mag-file ng mga kaso dyan sa mga korte. Alam naman natin at alam naman nila na yung mga pirma ng mga congressman, unang-una, hindi nila binasa yung articles of impeachment. Pangalawa, marami sa kanila ang tumanggap ng budget o pera kapalit ng kanilang signatures. In fact, madami sa kanila ang umamin na may kapalit yung kanilang pagpirma doon sa articles of impeachment. So if we are to talk about accountability by business groups, dapat questionin din natin kung paano ginawa yung articles of impeachment at paano pinasa yung articles of impeachment papunta doon sa Senado. Tama. Any more questions regarding the impeachment? Mga bakulaw, narinig nyo sinabi ni Bibi Sara. Ano kayo ngayon? Kinwestiyon na. Yung ibang senador talagang ayaw nga na impeachment Hindi na magtutuloy. Sabihin natin, papasok sa 28th Congress? Sino nag-file ng case? May complaint ba sa 28th Congress? Wala na. Nasa 19. Mag-e-end na yung 19. Sa June 30. Sa tingin nyo, basurado na ang impeachment case ni BP Sara. Yun ang nakikita ng nakararami. Kaya, wag na kayo mag-aksaya ng podo ng pera ng bayan. Magtrabaho na lang kayo na maayos. At ito si BP Sara, aabangan namin to sa 2028. Pag-upo,
At yung mga kaalyado niyang senador ng midterm election, uupo na. Abangan namin yung 5. Kung umabot ka sa video natin ito, yan ha. Sabi mo saan lugar ka, shoutout sa'yo ng bonggang-bongga ha. Hanggang sa muli, like and share ang video. Bye-bye!